Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay kukomentuhan natin itong recently na naging interview ni Vice President Sara Duterte sa SMNI, kung hindi ako nagkakamali. At well, yung mga tanong dito nung mga nag-i-interview sa kanya is halos lahat ay patungkol dito sa ginawa niyang deklarasyon ng pagtakbo sa 2028 national election. At well, unang tinanong sa kanya kung may napupusuan na raw ba siyang maging running mate. So hindi masyadong klaro o hindi binanggit ni Bibi Sara yung kanyang kinausap, dahil meron na raw siyang kinausap since last year pa daw. So nagbigay siya ng ilang mga hint at ang nabanggit niya rito ay, well, una, yung kukunin daw niyang katandem ay ang magiging itungkulin o trabaho, ayon na rin sa sinabi ni BP Sara, ay tumutok sa mga kaso ng katiwalian. So medyo diyan sa parte na yan ay lalawakan natin yung ating pagkakaintindi sa kanyang mga sinabi. Pero dito muna tayo sa kung sino, hindi ho ba? Since binanggit ni BP Sara na ang kanyang well, magiging running mate ay tututok sa mga mga opisyal na gumawa ng katiwalian. So namely itong korupsyon ngayon na nagaganap sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, itong flood control scam na to, ay siyempre kailangan parang medyo magaling sa pag-iimbestiga at may tapang para gawin ito. Dahil siyempre alam naman natin na hindi ganun-ganun lamang ang tumugis dito sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian, dahil alam naman natin na bilyon kung hindi trilyon ang nawawala ngayon ng dahil sa korupsyon. So hindi ko lang matandaan kung nabanggit ko na to dun sa last video ko, na kung saan ay ginawan ko rin ng video yung ginawang anunsyo ni BP Sara. Pero since nagbigay siya ng ilang mga clue kung sino, dalawang tao lamang ang maaari o nasa isip ko na maaaring makatugon dito sa binanggit ni BP Sara, at ito ay si Mayor Benjamin Magalong at si Mayor Isko Moreno. So, well, siguro magugulat kayo kung bakit yung dalawang personality na yon ang aking naiisip na maaaring kinausap niya, at nagkataon pa na puro mayor. So, siyempre, una, siguro sa katwiran, kung ilalagay ko ang sarili ko kay BP Sara, siyempre, itong mga tao na to, since mga local officials sila, ang makatungtong o maging katandem ni BP Sara ay isang malaking bagay para sa kanila, syempre. At kinakailangan na kung sakasakali na silang dalawa ang palaring manalo sa 2028 national election, kinakailangan na mag-perform. Itong magiging katandem ni BP Sara, either kay Magalong o kay Isko Moreno. So, alam naman natin siyempre na maaari kung igagrado natin yung dalawang nasabing mayor, mas lumalamang siguro sa isip nyo ay si Mayor Magalong, since well, involved siya ngayon dito sa mga investigasyon sa mga flood control projects na mga maanomalya. At hindi lang yan, yung mga
halos karamihan sa mga infrastructure projects ng ating gobyerno ay sangkot sa katiwalian. So, unang-una, si Mayor Magalong ay isang dating opisyal ng PNP at maalam sa mga investigasyon, at kung sa tapang, hindi na natin siguro pwedeng questionin yan dahil syempre dating PNP high-ranking official yan. So, marunong na yan sa mga bardagulan at investigasyon. So, hindi siya basta-basta mai-intimidate, lalong-lalo na kung nasusuportahan siya ng presidente kagaya ni BP Sara, kung silang dalawa ang mananalo, at si Magalong ang una nating pinag-uusapan. Alam naman natin na since nung Mama Sapano pa, yung kaso ng Mama Sapano, so alam natin na involved siya ron at nagbigay din siya ng kanyang insight doon na nung inimbestigahan yon. So marami ring opisyal ang involved doon dahil nabanggit pa ron yung tila 5 million ba o 10 million dollars na pabuya sa makakahuli dito sa mga terorista na nagkukubli doon sa Kamindanawan na yon. Involved yung Sub 44. So hindi na pwedeng questionin pa ang dunong sa pag-iimbestiga at tapang ni Mayor Magalong, since nung mga panahon din na yon, ang isa sa mga sinisisi kung bakit nasawi yung 44 na pulis na huhuli sana dito sa mga terorista na to ay walang iba kung hindi si dating Pangulong Noynoy Aquino, at meron ding mga matataas na opisyal ng PNP na involved dito. So, isa sa mga nagbigay ng kanyang professional knowledge, si Mayor Magalong. So, isa siya maaari sa mga kinausap ni BP Sara, at umiikot sa social media na siya daw ay isang Duterte supporter. So, masasabi natin na baka si Magalong yung binabanggit na yon. So, dito naman tayo kaya Mayor Isko Moreno. Alam naman natin si Mayor Isko Moreno na talagang mahigpit sa pagpapatupad ng mga patakaran sa kanyang lungsod, at nakikita na naman natin sa social media dahil meron naman siya social media account, lalo na rito sa YouTube, na talagang kinakastigo niya kahit sino. Ano man ang antas ng posisyon sa gobyerno ay kanyang tinutuligsa. Meron pa ako nakitang isang video na kung saan ay sinita niya yung mga equipment. Sa kainitan to ng investigasyon ng mga flood control projects, at may mga kongresista na kontratista na involved, ay itong lugar na to, itong parang compound na to ay pag-aari ng lungsod ng Maynila na ginawang paradahan ng mga equipment nito kongresista na to. At nakita naman natin ang pagkadismaya niya, syempre, na dahil sa imbis na pakinabangan ng lungsod ng Maynila ay isang opisyal ng ating gobyerno ang nag-ookupa at nakikinabang ng personal dito sa pag-aari ng lungsod ng Maynila. So, pwede rin nating sabihin na siya. Ikalawa, alam naman natin na in some point in time, naging supporter din ng mga Duterte si Isko Moreno, bagamat noong 2022 election ay isa siya sa mga kumandidato bilang presidente, pero kahit minsan hindi ko naringgan na siniraan niya ang imahe ng mga Duterte, ganoon din ng mga Marcoses, dahil noong mga panahon na yon ay magkatandem sila. So mas tumutok si Isko Moreno noong mga panahon na yon ng kampanya
na ika nga ibenta ang kanyang sarili at tumutok sa mga issues. Di ho ba? So, walang ika nga masamang tinapay sa pagitan ni BP Sara at ni Mayor Isko Moreno. Matapang din si Isko Moreno at knowledgeable din siya sa mga investigasyon. So, maaaring isa rin siya doon sa mga ika nga iniisip natin na binabanggit niya doon sa interview niya sa SMNI. So, dito tayo ngayon sa pangalawang parte ng aking obserbasyon dito sa interview na to at parang medyo ika nga nadismaya ako ng konti sa itinugon ni BP Sara pagdating nga po doon sa magiging ika nga itong kulin ng kanyang magiging katandem o ka-teammate sa 2028 national election, which is yung sinabi niya na ang magiging trabaho lamang nung vice president niya kung sakasakali is tumutok sa mga opisyal o matataas na opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon. So, ang binabanggit niya maliwanag pa sa sikat ng araw ay siyempre itong mga opisyal ngayon na involved sa korupsyon, sa flood control, sa mga kalsada at kung ano-ano pa mga kalukuhan na proyekto na pinondohan ng pera ng bayan. So, napaisip ako ng konti doon dahil alam ko, correct me if I'm wrong, ang trabaho ng Vice President is ika nga more on reach out o ano ba sa English yung parang kawang gawa ng gobyerno, hindi ba? Parang siya lagi ang dapat na nangunguna diyan, either sa DPWH, kumbaga parang direkta siya sa tao mismo. Parang si BP Sara nung manalo ang tandem nila, hinawakan niya ang Department of Education na kung saan talagang literal na mga bata o edukasyon ng kanyang hinipo. So, walang kinalaman ika nga sa investigasyon na kung anuman. So, inaasahan ko na yun ang magiging tungkulin ng isang Vice President. Pero syempre, nung panahon naman ni dating Vice President and dating President Erap Estrada, more on sa crime naman siya nun. So, siguro, depende rin yan sa kung ano ang ika nga iaatang ng presidente sa'yo, yun ang gagawin mo. So, granting na ang magiging trabaho o tungkulin ng kanyang magiging katandem sa 2028 national election o ang kanyang magiging vice presidential candidate ay tumutok sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Pumasok agad sa isip ko yung isang bagay na hindi siguro niya dapat binanggit, hindi ba? Hindi niya dapat binanggit ang magiging katungkulan nung magiging katandem niya. Dahil mapaghahandaan yan nung mga ika nga mga tao o mga opisyal ng gobyerno na korap. So kung si Magalong o Isko Moreno ang nasa tuktok ng isip ninyo, baka ngayon pa lang gawa na agad sila ng paraan, hindi ba? Para masiraan, para makasuhan. Ganyan talaga ang politika, marumi. At kung hindi ka matibay, maaga kang bibigay. So, isa pang bagay na parang ikinangiwi ko, ikinadismaya ko nung banggitin niya yun is, hindi ba parang na-foresee mo na yung magiging takbo ng kanyang presidency, ng kanyang administrasyon, sakali man at siya ang manalo. So parang sa akin ang labas nito parang revenge politics lang ang gagawin nila. Ibig sabihin kung sino yung mga tao na nagkamali sa kanila ng personal, kasi personal na yan hindi ba? Gagantihan nila. Which is hindi naman dapat ganun. Kahit ba sinabi ni BP Sara na
tututok siya, hindi ba? Tututok siya sa pamamalakad o sa pagpapatakbo ng ating bansa. Siyempre, kung ang Vice President niya ang mananalo at yun ang magiging tungkulin, iisipin nila na revenge politics lang ang habol ni VP Sara kaya siya tumakbo bilang presidente. Di ba? Para gantihan lang yung mga taong nakagawa ng hindi maganda sa kanila. At masasakripisyo naman dyan, siyempre, kung yun nga ang talagang gagawin niya, masasakripisyo ang kapakanan ng bayan. Dapat hindi niya na binanggit yun. Siguro dahil yung interview na yon, dahil puro supporter ni VP Sara, kumbaga parang pinaaanghang niya yung ambience ng interview, which is para sa akin parang medyo disadvantageous na yung ginawa niya na yon. Another ano na naman yon, mali. Pero siyempre, diskarte pa rin niya yon. At yung mga taong ikangat direktang sumusuporta sa kanila, hindi mapapansin yun. Pero tayong mga ikanga nasa gitna lang at kumbaga pinupuna yung bawat galaw o bawat sinasabi ng ating mga politiko, magiging iba ang pananaw. At ang pananaw ko sa mga binitawan niya na yan, siyempre may may hint ng revenge politics ang kanyang gagawin. Bagko sana hindi niya na lang sinabi na yun ang magiging katungkulan ng kanyang magiging vice president kung sakasakali. Maaari kung sinabi na lang niya sa ibang ibang diskarte na susuportahan niya ang DOJ, di ba? Dahil DOJ naman ang nangangasiwa sa mga ganyan. COA, Commission on Audit, at ang Ombudsman ang dapat tumutok sa mga ganyang problema, lalo na't ang mga sangkot ay mga high-ranking officials ng ating bansa, mga congressman man yan, senador, o kung sino man na matataas pa ang posisyon sa gobyerno. Pero syempre, sabihin niyo sa akin, yung ombudsman, hawak ni Bongbong Marcos yan. Well, pwede namang i-impeach ang ombudsman, di ba? Impeachable position yan, ombudsman. Dahil kahit magpalit ang presidente dyan, kung ang ombudsman ay sa dating presidente at papasok ang bagong presidente, hindi basta-basta napapalitan yan unless may kaso. So, pwedeng matanggal yan, impeachable yan, di ba? Impeachable position sa gobyerno yan. So, i-impeach niya. Pero ang punto ko dito, ang dapat tumutok dyan is ang justice system ng isang administrasyon. Department of Justice, kung kailangan ipasok ang DILG dyan dahil siyempre, siya ang mag-a-appoint ng mga mamumuno dyan. Parte ng gabinete yan. Commission on Audit, Ombudsman, at siyempre, papanik ng Supreme Court yan, which is, sa pagkakaintindi ko, independent branch of government yan. Justice na talaga yan. So, dapat yun ang mga tumututok sa ganyang kaso. Ang trabaho lang ng gobyerno dyan is mag-supply ng matitibay na ebidensya at magkaso. Pero kung sasabihin sa akin ni VP Sara, syempre parang tayo na rin ang kinakausap niyan, personal. Kung sasabihin sa akin ni VP Sara na ang magiging trabaho ng Vice President lamang ay tutukan itong mga politiko na involved sa korupsyon, ang lalabas dito at maipipintas sa kanya, napakasimpleng revenge politics lang yan. So lahat ng magiging galaw niya is malalambungan ng politika. Diba? Alam naman niya na trabaho yan ng ng justice system, ng administrasyon. Bakit solely ibibigay lang niya sa Vice President? Pero katulad na sinabi ko kanina,
kung gugustuhin niya ng presidente. Pero para sa akin, hindi na dapat niya ihinayag ng ganong kaaga yan. Lahat ihinahayag niya ng maaga eh. Which is para sa akin magiging disadvantage sa kanya pagdating ng panahon. Maagang makukontra. Hindi makakatulong. So, dito ko na muna tatapusin ng video na to. At syempre, sa mga susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyo mga amo. At magandang araw po sa inyo.